po sa kanilang lahat. Malapit na po ang Pasko. Malamig na. Kaya marami ng naka-additional na paninda at marami na rin ang mamimili. Pero marami pa rin ang may sakit at gustong gumaling. Taas po ang kamay na gustong gumaling. Taas. Salamat. Kayo po ay normal lahat. Ang normal na tao gustong gumaling. Taas ang kamay na gustong humaba ang buhay. Yung humaba ang buhay. Normal din kayo. Walang masama sa humaba ang buhay. Kaso po, kung gusto nyo humaba ang buhay, isipin natin, total gusto natin humaba ang buhay, sana naman masaya ang ating buhay. Tama po ba yun? At para po, sumaya ang ating buhay, unang-una, kailangan wala tayong kaaway. Ang taong may kaaway, hindi po masaya yun. Dahil may kaaway, may kagalit. Ang taong laging galit, hindi rin po masaya yun. Dahil ang mukha nakasimangot, napangit. Kung gusto nyo pong maging masaya, kailangan marami kayong kaibigan. Para marami kayong matanggap na regalo sa Pasko at marami rin kayong bibigyan ng regalo. Kaya sa Pasko, huwag kayong magtatago. Kung gusto nyo pong maging masaya ang inyong buhay, kailangan mayroon tayong relationship sa Diyos. We are at peace with our God and we are at peace with ourselves. Stop blaming yourself. May mga tao, sobrang sisihin ang kanyang sarili, hindi mapatawad. May mga tao, hanggang ngayon, hindi matanggap ang kanyang mukha. May mga tao, hanggang ngayon, hindi matanggap ang kanyang asawa. Minsan, mayroon po akong kinausap. Galit na galit sa asawa, hindi rin niya matanggap. Sabi ko, ilan na ang anak niyo? 16. Diyos ko, hindi mo matanggap yun. 16 na ang anak. Ang sabi po dito ay ito, beware that your heart beware that your hearts do not become drowsy from drunkenness, carousing, and the anxiety of this life. Kailangan daw po, hindi kayo nadadala sa mga problema sa buhay. Normal lamang po may problema. Normal lamang po mga kapatid ang magkasakit. Normal lang yan. Pagagalingin naman tayo ng Diyos, may healing mass. May tinatanong sa akin, Father, paano mo hindi kami gumaling? Umatid ka uli ng susunod na healing mass. Father, paano kung hindi ako uli gumaling? O uminom ka na ng gamot. Alam nyo, ako mismo, nagkakasakit din. Wala pa akong boses. Kung ano-ano ng gamot na aking ininom, nag-antibiotic na. But, hindi po yung dahilan para ako'y lumayo sa Diyos. O magtanong sa Diyos na, bakit mo ako pinabayaan? Kadalasan ang karamdaman ang nagdadala sa atin sa Diyos. Kita mo? Kaninang umaga pa kayo dyan? Kung wala kayong sakit, hindi naman kayo pipila ng 4 hours. Tapos na-late na ako, nakaupo pa rin kayo dyan. Kung wala kayong sakit, nagsha-shopping na kayo. But, God knows that.
Alam po yan ng Diyos na kayo'y naghintay. Alam niyo, nung una ko pong misa dito sa Santa Lucia, hindi ko po alam kung ano meron itong lugar na ito. Napakaraming kumaling. Yun din po ang aking panalangin sa umagang ito, na marami sa inyo ang gumaling. Ang sabi po ng Diyos ay ito, be vigilant at all times and pray so that you may have strength. Ang panalangin po pala ang nakakapagpalakas sa tao. Panalangin. Kadalasan po yung taong kain ng kain, mahina ang katawan. Maraming sakit dahil kung ano-ano ang kinakain. Pero subukan yung damihan ang dasal, konti ang kain, mas malakas kayo. Alam mo, ewan ko ba kung bakit ganyan ang buhay. Meron po akong tinanong na tao, siya po ay laging pagod. Sabi ko, bakit lagi kang pagod? Alam niyo, nalaman ko, kasi pala wala siyang ginagawa. Ang tao palang tamad, laging pagod. Subukan niyo ang taong trabaho ng trabaho, hindi mo mapapansin ikaw ay pagod. Ganyan po ang taong dasal ng dasal. Hindi niya malalamang mahina ang kanyang katawan. Amen? Kaya po ang sabi ng Diyos, pray at all times so that you will have strength. Dagdagan niyo raw ang dasal, hindi kain. Subukan niyo yan. Pag dinagdagan niyo ang dasal, hindi ang kain, kayo po ay lalakas. Pagka dinagdagan niyo naman ang kain, kinontihan ang dasal, kayo po ay lolobo. At ang taong mataba, kadalasan high blood. Yung kain ng kain, kadalasan may diabetes. Kaya kadalasan, madaling mahapo. Masakit ang tuhod. May nagpapapray over po sa akin. Isang araw, sabi niya, Father Suarez, please pray over my knees. Kinawakan ko po ang tuhod. Sabi niya, Father, hindi po yan. Ano? Nasa Amerika po. Ay, Diyos ko, yung pala yung pamangkin. Simula noon, pagka may nagpapapray over sa akin for their knees, ayaw ko nang mapahiya. Ang sabi ko, lumuhod ka. Father, hindi po ako pwedeng lumuhod. Masakit ang aking tuhod. Basta luhod. 100%. Na masakit ang tuhod, na naluhod, gumagaling. Amen. Kaya po dito ko napatunayan na what is lacking in us as human being is we need to kneel down before the Lord our Maker. Hindi na po tayo ngayon nakakaluhod ng matagal para sumamba. Kaya sumasakit ang inyong mga tuhod. Subukan nyo. Ngayon, pag nag-consecration, kahit gaano katagas yan, kahit kayo siksikan yan, gagaling ang inyong mga arthritis, ang inyong mga rayuma, lahat ng hindi makaluhod. Bakit? Dahil tayo ay sasamba sa Diyos na buhay na nagpapagaling at binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong sumamba sa Diyos na dapat nating sambahin. As a normal human being, the most sane thing to do is to worship God. And God told us how to worship. In Ephesians, it says, every knee must bend. Lahat daw ng tuhod ng tao ay kailangang lumuhod sa Panginoon. At pagka lumuhod ang tao sa Panginoon, ibibigay ng Diyos sa atin ang ating mga pangangailangan dahil siya ay matutuwa
sa ating ginagawa. Mapwera lamang po ang paralyzed at walang mga paa. Hindi po yung pwedeng lumuhod. Tulad ng isang araw dito sa Antipolo, ang sabi ko, taas ang kamay ng gustong humaba ang buhay. May isang paang nakataas. Sabi ko, bakit kaya paang nakataas dito? Kala ko ako'y niloloko, nilapitan ko. Yung pala, walang paa, walang kamay pala. Sabi ko, I'm sorry. I thought niloloko mo ako. Wala na pong paa. Wala na ang kamay. Gusto pang humaba ang buhay. Sabi ko, ano kayang mayroon ang mundong ito? Ano kayang mayroon ang mundong ito? At gusto nating manatili dito. Sa mga gustong manatili ng matagal, sumamba tayo sa Diyos. Hindi magiging complicated ang ating buhay. The reason why our life is difficult because we are complicated. Ano bang ibig sabihin ng complicated? Hindi simple. Ano ba ang hindi simple? Kung ano-anong iniisip, kung ano-anong hinihingi, mga reklamador. Ngayon pong Pasko, malapit na, baka po pwede natin sanayin ang ating sarili na tayo'y magpasalamat. Kanino? Sa Diyos. Kanino? Sa lahat ng taong ating nakasalumuha. Enough of bitterness. Tama na po yung galit. Wala yung patutunguhan. Tama na po yung tampo. Hindi po madadagdagan ang tinatawag na interest ninyo sa bangko. At hindi rin mapabawasan ang inyong mga utang kung kayo ay magtatampo. Enough of all these worries. Sabi na ganyan Diyos, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Noong ko tinatanong, bakit kaya sinasabi ng Diyos, huwag mag-alala, huwag matakot? Ay, paano pag tinaningan ng iyong buhay? Katulad ng aking kaibigan, tinaningan ang buhay, iyak ng iyak, lumapit sa akin. Bakit ka naiyak, Father? Mamamatay na ako. Eh, lahat naman mamamatay. Pero, Father, ang aking asawa, hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala, mauna pa yung sayo. Totoo nga. After a month, namatay nga yung asawa. Lumapit sa akin. Sabi niya, Father, namatay ang asawa ko. Sabi ko, ano magagawa ko? Ang sabi ko sa kanya ay ito. Hindi dahilan sinabihan ka ng Diyos, ikaw may cancer, ikaw mamamatay na. Karamihan na una pa nag-aalaga. Nangungonsumisyon sa inaalagaan. Wala pong makakapagsabi kung kailan tayo mamamatay at kung hanggang kailan tayo mabubuhay. But while we are here in this world, can we please live life to the full? Pwede ba? Mabuhay tayo ng marangal at masaya nang walang kaaway. Alam nyo, karamihan po yung taong walang kaaway, hindi maipinta ang mukha. Anong ibig sabihin ng hindi maipinta ang mukha? Laging galit. Pagka po ang tao ay laging galit, madaling tumanda. Anong natanong po sa akin ng mga tao? Kung bakit ako'y laging mukhang bata. Salamat sa Diyos kayo naniwala. Hindi ko pa sinasabi ang sagot. Hindi ko na alam kung ano aking sasagot. Kung ako'y nasa Canada, ang sabi ko, siguro the reason I look yan dahil I eat rice all the time. Yung mga Canadian, hindi mahilig kumain ng kanin. Pero ngayon ako'y nasa Pilipinas na, sabi ko, napatunayan ko kung bakit ako'y mukhang bata. Sabi ko ngayon, pag tinatanong, oh Father, why you always look young and happy? Sabi ko, because I have no wife. Marami kong nagre-reklamo sa akin mga may asawa. Sabi niya, Father, sana nakilala na kita nung pa. Sabi ko, bakit? Nagpari na ako. No, that's not the case. The case is this. If you are at peace with our God,
If you are at peace with yourself, maaliwalas ang inyong mukha. Yun lamang naman eh. Kaya nga sinabi ko kanina, earlier, huwag niyong sisihin ang inyong sarili. May mga bagay tayo sa mundong itong hindi na natin kayang baguhin. Unang-una, hindi po pwede tayong mamili ng magulang. Hindi po tayo pwedeng mamili ng anak. Tanggapin na lamang natin. At huwag niyo pong iisipin na kayo naging mag-asawa para baguhin niyo isa't isa. Problema kayo habang buhay, and you will live in big illusion to think that your mission is to change your spouse. No! You're there to accept one another. Because you will complement one another. Kung hindi mo matatanggap yan, malaking problema yan. Isusuli mo yan sa iyong kanyang ina. O, iyon na anak nyo, ayaw ko na. Ayaw magbait. No! We are not here in this world to change one another. We are here in this world to accept and love one another. Amen. And in doing so, gagaling kayo lahat sa inyong sakit. Kagabi, nagmisa po ako doon sa aming lugar kung saan ako pinanganak. Mayroon po doon nasa wheelchair, iyak ng iyak. Sabi ko, bakit naiyak? 3 years na po ako hindi nalakad. Sabi ko, gusto mo nang lumakad? Pwede ba, Father? Huwag ka munang umiyak. Sabi ko, Father, nakakaiyak po ang nangyayaring ito. Sabi ko, tumayo ka and believe that this God is going to help you. Do you know, in front of everybody, this man walked without his wheelchair, being paralyzed for 3 years. Katulad din ang nangyari dito nung una ako nagmisa dito sa Santa Lucia. Sabi ko, bakit kaya napakaraming nagaling? Literally, ang dami pong gumaling. Sabi ko naman, lagi naman ganun ang Diyos. Everywhere. It's not that God doesn't want you to be healed. Darating ang panahon ninyo. At kayo ay manalangin na ang papasko sa inyo ng Diyos, yung mga nagmimisa ngayon dito, ay ang inyong kagalingan, pati na rin kagalingan ng inyong mga mahal sa buhay. Yun po ang ating idadasal sa Diyos, na kayo po ay gumaling. At pag tayo naman ay gumaling, ang inaasahan sa atin ng Diyos ay tayo ay magbabait na. Ano pong ibig sabihin na magbabait? Tayo po ay matututong tumulong sa kapwa. It is about time for us, Filipinos, or every human being, to learn how to care and share for one another. Ngayon, magpapasko. Kung mayroon kayong ginagamit, kung mayroon kayong damit sa bahay na hindi nyo na ginagamit na mahigit na 1 taon, ipamigay nyo na. Sa bagong taon, bago lahat yan. Dahil wala na kayong gagamitin. Bibili na kayo ng bago. At matutuwa itong mall na ito. Marami kayong biniling bago. Do you know that is how the country or the economy grows? The economy grows kung kayo ay bibili. Hindi lamang kayo nandito para magpalamig. Minsan, sabi ko, napakarami nagpupunta sa mall. Sabi niya, Father, hindi naman lahat nabili yan. Anong ginagawa? Nagpapalamig, Father. O ngayon, sasabihin ni Father, hindi naman lahat yan nabili. Anong ginagawa yan? Na-attend ng Mass. Walang masama. Kayo po ay umattend ng misa. Nagpapasalamat po ako sa Santa Lucia Group of Companies. Pinayagan tayo dito na mag-misa, mag-healing Mass, kaya palakpakan natin sila. At ipagdasal na sana ngayong Pasko ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay sa uminyong lahat at kayo ay makatanggap ng biyayang kinakailangan ninyo. Amen. Tayo po ngayon ay mananalangin. Ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Ang tawag niya na is General
healing prayer. Umigit kayo at ramdamin ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Mapagpalang Ama, marami dito may asthma. Touch their lung. Masakit ang ulo. Marami po dito may depression, may arthritis, may diabetes. Lalo-lalo na po ang may mga cancer, breast cancer, cervical cancer, prostate cancer. Lord, bless them right now. Yung mga may vertigo, may skin cancer, may tumor sa liver, may hypertension, Lord, heal them. Yung mga may goiter, may hernia, may migraine, may headache, Lord, heal them. Marami dito may ovarian cyst, may eye problem, may problem sa hips, may stomach problem, yung mga hindi magkaanak. Lord, heal them. Yung kanilang mga puso, yung mga enlargement sa heart, may blockage ang puso. Lord, right now, heal them one by one. Yung po may mga cyst, may knee pain, back pain, shoulder pain, may arthritis, rheumatism, gout, malabo ang mata. Lord, right now, heal and touch them one by one. Wala ulo hanggang paa. Yung mga na-stroke. Marami po dito nasa wheelchair, hindi makalakad. May cerebral palsy, na-paralyzed, na-aksidente, may emphysema, may leukemia. Lord, heal them. May multiple sclerosis, may psoriasis. Pagalingin mo po lahat ang mga nandito ngayon. Kasama na ang kanilang pamilya, kanilang mahal sa buhay. Dala nila ang mga litrato sa cellphone, sa picture. Lord, right now, heal them. Yung mga may financial problem, mga may family problems, may psychological problem. Lord, heal them right now. At ganon din ang aming bansa. Ang aming mga leader. Minsan hindi alam ang gagawin. Enlighten them, O Lord God. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners. now and at the hour of our death. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. palakpakan natin ng Diyos at tayo patuloy na mananalangin para sa healing. So please stand right now. Tayo po ay tatayo at mananalangin bilang isang sambayanan. For every petition, let our response be, Lord, hear our prayer. That the Pilgrim Church may inspire people to renew their lives by faithfully bearing witness to Christ in the word and deed. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That missionaries in foreign lands may be effective in bringing the gospel of salvation to all they meet by their witness of life. Let us pray to the Lord. Lord,